Kasalukuyan akong nakayakap sa aking sarili, habang nakaharap sa siga at nakasalampak sa sako na nagsisilbing upuan ko. Lumanggaling nga ako upang hanapin si Gavin, para sana tumabi sa kanya, ngunit noong tumingin ako sa pwesto niya kanina ay wala na siya. Saan kaya nagpunta iyon? Hindi man lang niya ako sinuyo at hindi man lang siya nagsorry, dahil sa pang-aaway niya sa akin. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko na siya hahanapin, pero nakakainis lang traidor na isip at puso, hindi man lang nila ako pinapakinggan, namimiss ko pa rin siya. Dahil sa paglibot ko ng aking paningin, nakita ng dalawang mata ko ang dalawang babaeng naglalakad patungo sa kinaroroonan nitong campfire event. Nagitla ako nang mapagtanto ko kung sino ang mga ito, si Manager Olive at Sheila. Dala nila ang human-sized panda stuffed toy, bukod ng white and blue roses, at Ferrero Rocher chocolates. Hindi ko alam ngunit may kung anong kumirot sa aking puso, at bahagya ko itong hinimas. Kakaiba ito sa sakit na nararamdaman ko, kung sumusumpong ang sakit ko. Bakas sa kanilang mga mata ang tuwa.at ang aura na akala mo'y nagwagi sa kung saan. Good evening, Fate students, listen please. Panimula ni Manager Olive. Okay, I am glad to announce that my daughter Sheila and Gavin Delovier are officially a couple. Look these stuffs, Gavin gave this for my daughter, as a sign for his love for my daughter. And Gavin promised me, that she'll marry my daughter in 3 months from now. Tila nabingi ako mula sa mga narinig ko, bamaling ako. Nang tingnan ko si Sheila at namataan ko si Gavin na nakatingin sa akin. Hindi ko moari kung ano ang ibig sabihin ng titig niya, at malinaw na sa akin ang lahat. Bakit ba ang tanga-tanga ko? Hindi ko man lang naalala na may katapusan ang lahat. Bakit ba kinalimutan ko ang nakita kong kasulatan sa gamit ni Gavin, na nagsasaad na naipasa na ng kanyang ama ang kanilang mga ari-arian? Bakit ko ba siya minahal? Bakit ko ba siya iniisip? Bakit hindi ko magawang magalit sa kanya? Bakit ba mahal na mahal ko pa rin siya, kahit ang sakit-sakit na? Is it true that you and Sheila are engaged? Pagkukumpirma ng isang estudyante mula sa di kalayuan. Napakabilis ng puso ko, na akala mo'y nais nang kumawala dahil sa lakas nito. Sumulyap ako kay Gavin, at napaiwas agad ako ng tingin nang magtama ang aming mga mata. Nakatingin din ba siya sa akin? That's right, tura niya na nakapagpalamig ng aking buong katawan. Hindi ako makagalaw sa kinauupuan ko, mistula bang tumigil ang sistema ng pag-ikot ng mundo. Unti-unting dumarami ang mga katanungang pumapasok sa aking isipan. Hindi ko moari kung ako pa ba ay hihinga pa, at titibok pa ang puso ko sa kabila ng mga sakit na nag-uunahan, upang saktan ang pagkatao at puso ko. Inilibot ko ang paningin ko, at halos nakanganga ang lahat, lalong-lalo na ang mga kaibigan namin. Tumulo ang luha sa aking magkabilang mata, na dahilan upang tumalikod ako sa kanila, at nagsimulang naglakad patungo sa tent, kung saan ko maaaring maibuhos ang mga luha ng sakit, at sama ng loob ng mag-isa. Lakad-takbo akong nagtungo, habang paminsan-minsan ay pinahihiran ko ng aking palad ang mga luhang bumabasa ng aking magkabiling pisngi, na may halo ng pawis dala ng aking paglalakad ng halos patakbo na. Nakarating ako sa tent, at napagpasyahan kung umupo sa nagsisilbing lagusan nito o sa pintuan nito. Humalukip-kap ako at niyakap ang aking sarili habang umiiyak. Napakalamig kasi ng kapaligiran, gawa ng narito kami sa bundok espesipikong nasa gitna ng kagubatan. Kasabay ng paghampas ng bahagyang malakas na hangin na may kalamigan, ay siya namang pagtutuloy-tuloy ng daloy ng aking mga luha. Sa kadahilan ng malamig, ay napagpasyahan kong abutin ang jacket, na sa bandang kaliwa ko. Kay Gavin pala ang jacket na ito. Hinela ko ito mula sa kinalalagyan nito, at di sinasadyang mapansin ko ang isang short brown envelope, na nahulog ng hatakin ko ang kasuotang panlamig. Dala ng kuryosidad ay walang alinlangan ko itong binuksan, at kinuha ang isang kasulatan na dapat hindi ko nalang binasa. Umagos lalo ang luha ko, nang mabasa ko sa tulong ng liwanag ng buwan ang nakasulat. Kasulatan ito mula sa Statisticos Office na nagsasaad na ang marriage contract namin ni Gavin, ay hindi nakarehistro. Kinuha ko muli ang isa pang bond paper mula sa envelope, at nagitla ako nang makita na ito ang aming marriage contract, at may remarks na not registered. Ibig sabihin, hindi kami tunay na mag-asawa ni Gavin. Walang bisa ang kasal naming dalawa.
Paano nangyari iyon? Ang buong akala ko ay inayos iyon ng manananggol ng pamilya nila Gavin. Kahit saang anggulo mo tingnan, ay wala akong karapatan sa kanya. Hindi kami mag-asawa sa mata ng Diyos, sa mata ng batas. Lalo na sa mata ng tao. Diyos ko, sana panaginip lang lahat ng ito. Hindi ko matatanggap kung totoo man ang nakasaad rito. The hurtful reality strikes me again, and continuously striking me so bad. Gulong-gulo ang isipan ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Itatanong ko ba sa kanya ang tungkol sa kasal naming dalawa? Magkahalong sakit at galit ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko ay kaunti na lang, ay bibigay na ako sa sakit ko at sa sakit na dulot ng pag-ibig na ito. Ilang sandali pa'y naramdaman kong may mga yabag na papalapit sa kinaroroonan ko, at alam kong ang taong iyon ay si Gavin. Hindi ko magawang gumalaw, at tila napako ako sa kinatatayuan ko, na siya ring dahilan para hindi ko makeabli ang hindi rehistradong papel ng kasal namin. Naramdaman kong may damampong malambot na palad sa aking balikat, at malamang sa malamang ay walang ibang may-ari ng palad na ito, kundi ang lalaking dahilan ng buhay ko, at magiging dahilan ng mga pagluha ko. Unti-unti akong humarap sa kanya, at nanlaki ang mata niya nang makita ang papeles na hawak ko. Hana, bakit nasa iyo iyan? Hindi ko moari ang nararamdaman niya, habang kinakausap ako. Mahirap kasing basahin ang sinasabi ng kanilang mga mata at ng kilos niya. Weird pa rin siya mula noong mapansin ko ito. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Nais kong manggaling mula sa kanya ang lahat, lalo na kung batid niya ba ang lahat ng nangyari. Kung may kinalaman ba siya sa hindi pagkarehistro ng kasal naming dalawa. Gavin, kailan mo pa alam ang tungkol dito? Nag-ipon ako ng lakas ng loob para masabi, at matanong ang mga bagay na nais kong malaman at maliwanagan. Hana, tungkol doon sa nangyari nung isang araw, pinutol ko siya sa dapat na pag-iwas niya sa usapin. Hindi ang pangyayari nung isang araw ang tinatanong ko. Gusto kong malaman kung kailan mo pa nalaman ang tungkol sa kasal natin. Ay mali, tungkol sa pekeng kasal natin. Sigaw ko. Hindi siya makatingin sa akin sa mata, at iyon ang dahilan kung bakit siya yumuko. Sa ginagawa niyang ganyan, ay mas lalo akong nasasaktan. Hindi ko naman akalain na itutuloy ni Manager Olive ang plano namin, sabi niya. Napaangat ako ng tingin, at tumingin sa kanya at nagtama ang mga mata namin ng hindi sadya. So, may plano sila. May plano pala talaga silang pagmukin akong tanga, at lokohin, ganun ba? May plano silang paasahin ako. At ako naman itong si tanga nagpaloko at umasa na mahalin niya ako, kahit imposible. Plano, nagugulumihan ang turan ko. Naalala mo bago tayo ikasal? Nagmamatigas akong matuloy ang kasal. Noong araw na nakausap mo si Ate Kay, kinausap niya ako at sinabi niya sa akin na nakita ka na niya, at matutuloy ang kasal. Pilit kong iginigiit na hindi ako pumapayag na ikasal, at itali sa kanino man, lalo na nang malaman kong sayo iyon, hindi dahil sa pinahiya mo ako sa Faith University o ano paman, sadyang may babae lang akong pinaglalaanan at nagmamay-ari ng puso ko, tumigil siya ng bahagya at sumilay sa kanyang mga labi ang ngiti. Nagsimula ng tumulo ang luha ko, kahit hindi ko ito batid na masilayan ng lalaking nasa harapan ko. Isang bagay lamang ang tumatakbo sa isipan ko, at pinaniniwalaan kong totoo. Hindi niya ako mahal. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isipan ko, at lumapit ako kay Manager Olive at sa kanyang abogado. Natulungan ako sa problema ko. Sinabi ko kay Manager Olive na ayaw ko talagang makasal sa iba. Gusto ko si Sheila lang. Dahil sa sobrang desperado kung hindi makasal, ay sinunod ko ang sinabi niya na tutulungan niya ako. Para pekiin ang kasal nating dalawa. Kaya matapos ang kasal at reception, ay nawala ako bigla kong naaalala mo, dahil kasama ko noon si Manager Olive at ang abogado niya. At doon namin isinagawa ang plano. Pero matapos ng araw na iyon ay nanahimik sila. Inakala ko na totoo ang kasal natin, kaya kahit mahirap ay pinipilit ko paring tanggapin ka bilang asawa ko. Pero ang proseso ng pagtanggap ay nauwi sa wala nang makita ko si Sheila na kaharap ko. Napagtanto ko na siya pa rin pala. Sinubukan kong mahalin ka, dahil napagtanto ko namang hindi ka mahirap mahalin. Pero nagulat ako kanina nang ibinigay sa akin ni Manager Olive ang marriage contract natin, at nagulat ako nang malaman ko na hindi pala talaga tayo kasal. Hana, patawarin mo ako please.
Magsimula tayo ulit, nangingilid ang mga luha sa maamo niyang mga mata, at mistulang bata na nagmamakaawang patawarin siya. Magsimula ulit, sarkastikong sabi ko at napatawa ng mapakla. Sigurado ka, magsimula. Bakit pa tayo magsisimula kung simula pa lang tinapos mo na Gavin? Hindi mo nga sinabi sa akin ang maglalaro lang pala tayo eh. Di sana, ginalingan ko para matalo kita, at ikaw ang nagmumukhang iwan ngayon. Tanggap ko naman na hindi mo ako mamahalin, kaso bakit mo ako niloko? Bakit ako pa? Bakit pinatagal mo pa? Bakit nagsinungaling ka pa? Sinabi mo sana noong una pa, para hindi kita minahal. Para hindi ko hinayaang tumibok ang puso ko sa maling tao, at sa maling pagkakataon. Sana hindi na lang kita nakilala, at sana pala hindi na lang ako nagpakita sa pamilya mo. Di sana, hindi ako nagmahal ng maling tao, na kahit saang anggulo mo tingnan, ay maling mahalin siya. Hindi ko napigilan ang galit na namayani sa damdamin ko. Ayoko na Gavin. Ako na ang tatapos sa relasyong simula pa lang ay tapos na. Mahal kita, sana maging masaya ka nang wala ako, sabi ko at kinuha ang gamit ko, humarap muli sa kanya saka siya niyakap. Happy Valentine's and best wishes sa inyo ni Sheila. Salamat at naging parte ka ng buhay ko, at lagi mong tatandaan mahal na mahal kita, kahit hindi mo ako mahal. Ikaw lang ang laman ng puso ko, at masaya ako para sa iyo at para sa sarili ko. Ako na ang bahala doon. I love you. So this is my unwanted goodbye to you Mr. Frick, sabi ko at naglakad palayo sa kanya. Hinihintay kong sundan mo ako, pero wala akong napala. Sisimulan ko ng tanggapin na bukas at sa susunod na mga araw, ay wala na ang taong dahilan ng pagtibok ng puso ko, at ang taong magpapatigil sa pagtibok nito. Mahal na mahal kita. Kinuha ko ang flashlight ko mula sa bulsa ng backpack ko, at nagsimula ng maglakad kahit na medyo malabo ang paningin ko, dahil sa tuloy-tuloy na pagpatak ng luha ko mula sa aking mga mata.